Grabe ang mga nangyari kanina. Aside from that, nakita nyo ba yung nangyari kanina sa budget hearing ni Inday Sara? Kita ninyo, di ba? Hindi na nila hinarang. Ang bait ni Win Gatchalian kanina. Ang bait ni Win Gatchalian. Samantalang last year, siya ang finance Siya ang Committee on Finance, hindi ba? Pinahirapan nila si Inday Sara last year. Oo, pinabayaan nilang gisa-gisahin lang siya ni Rizon Tiveros. Si Rizon Tiveros ba't wala kanina? Oo, so nakita naman natin si Erwin Tulfo, mukhang bumabawi din sa kanyang bend the rules. Sinabi ni Erwin Tulfo na parang kung pwede, yung nawalang 32 million, baka kung pwede, ibalik na lang. Hindi ba? Ang babait ng mga senador. Tapos si si Mig Zubiri naman. Let us accord the Office of the Vice President the interparliamentary courtesy. Di ba? Tapos ay second the motion naman sila. Tapos si Jinggoy Estrada, ang sabi pa ni Jinggoy, total naman sinasabi ni Lacson na marami tayong insertion. Sige na, yung mga insertions ng Senado, ibigay na lang sa Office of the Vice President. Wala na. Sabi ko nga, di ba? Oo. So parang lumabas kasi 1% lang ang increase ng budget ni VP Sara na napakaliit daw. Bigay na lang daw lahat ng budget kay VP. Total marami naman daw natutulungan yung kanyang opisina. Yun naman pala marami naman pala natutulungan yung yung kanyang opisina. Bakit last year ginisa-gisa nyo? Pero thank you pa din sa Senado dahil si Inday Sara ay hindi nyo na masyadong pinahirapan. Although kaya naman niya kayong sagutin bawat isa kasi nga ang magnanakaw hindi naman takot yan Ang magnanakaw kahit tanong-tanongin mo si Inday Sara, kahit tanong-tanongin mo yung mga staff ni Inday Sara, kahit tanong-tanongin mo nasasagot naman lahat. 'Di ba? Kaya nga sabi ko nga wala na talaga. Wala na talaga itong mga kalaban natin. Nanalo na tayo mga bossing. At unti-unti na nanalo na tayo. Congratulations kay Zaldico Nag-resign na daw si Zaldico mga bossing. Nag-resign, bakit hindi na lang namatay? Bakit nag-resign pa? Nag-resign para hindi na siya mapatawag ng Kongreso. Kasi sinampahan siya ng ethics. So para hindi na siya mapatawag ng Kongreso, para hindi na siya ma-pressure umuwi, nag-resign na lang siya para hindi na siya imbestigahan ng Kongreso. So anong ibig sabihin nun? Pag nag-resign na siya, ganun na lang yun. Hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, ang bilis yung nahanap si Alice Guo. Gumamit pa ng private jet si Abalos para lang maiuwi si Alice Guo dito sa Pilipinas. Nahanap din nila si Arnie Teves kahit na may ruling ang local court na hindi siya pwedeng i-extradite. At meron pa siyang pending motion. Naiuwi siya ng Pilipinas. Kinidnap din. Di ba? Ngayon, si Pangulong Duterte naman. Naipadala nila sa The Hague. Yung may kaso ng drug smuggling diyan sa may Thailand yata yan kita mo, naiuwi rin nila sa Pilipinas. Pero itong si Zaldico, bakit hindi nila mapauwi? At bali-balitang yung mga assets ni Zaldico na fini-freeze nila, nakuha din niya. Anong klaseng yan? Anong klaseng gobyerno yan? Boying Rimulya. Ano pang ginagawa mo? Mag-statement ka na patungkol sa paghuli mo dyan kay Zaldico. Diba? Kilos-kilos na galaw-galaw na mga bossing. Kailangan na nating pauwiin yan dito at panagutin. Kung ayaw naman niyang umuwi na, pwede naman na siyang mamatay tas dalhin niya lahat noong mga nanakaw niya sa impyerno. So kita ninyo di ba, the chain of events. Ang daming mga magagandang nangyayari sa atin. Ang daming mga small winnings na pag inaccumulate mo, nakikita na natin, nagkakaroon tayo ng konting liwanag.
na sa susunod na taon, alam natin na wala nang impeachment kay Inday kasi hindi na magiging ng traction yan. At yung ombudsman bid ni ni Remulla baka mawala na din yan. Baka pati siya mismo mawala na din, 'di ba? Di mas maganda good riddance yan. So ang daming mga magagandang nangyayari, nabuksan na ang isip ng mga tao. Nakita na ng mga tao kung paano sila ninanakawan ng mga politiko at kahit anong twist ng media, hindi na nasusway ang tao. Dahil ang gusto ng tao punot dulo, masolusyonan etong korupsyon sa Pilipinas. Ngayon mga bossing, kaya ako sinasabi doon sa mga kasabahan natin na medyo naliligaw ng landas konti na yung mga personal issues, personal agenda, isang tabi muna natin. Bayan muna tayo. I-celebrate natin itong small winnings natin at wag natin tantanan yung totoong issue ng bayan. Iilan-ilan na nga lang tayo mahahati pa yung atensyon natin. Wag kayong magpapalin lang araw-araw na ginawa ng Diyos. Ito ang lagi nyong iisipin, ha? Sa tuwing gumigising kayo ng umaga, sa tuwing nahihirapan kayo sa pagko-commute, sa tuwing umuulan at nababasa ang inyong mga sapatos sa baha, sa tuwing kayo'y nagugutom, sa tuwing kayo'y naiisip kung saan nyo kukunin yung inyong pambayad ng kuryente, tubig, matrikula, baon, pagkain araw-araw, sa tuwing naghihirap kayo sa pang-araw-araw na paglaban natin sa buhay, lagi nyong tatandaan na sa kabila ng inyong paghihirap, merong anak ng congressman, putang ina ng mga yan, na masarap ang buhay. May isang kabit na panay ang shopping gamit ang pera ng taong bayan. Merong isang congressman na panay ang kubra sa mga kontrata. May mga senador na naglamalabis sa kapangyarihan at panay din ang pagnanakaw. Merong nasa Malacanang na kumukubra ng mali-malitang pera. Tandaan nyo, yung laman ng inyong mga pitaka, kung ubos na yan, lagi nyong iisipin na kaya ubos yan dahil may mga maletang pera kayong pinupuno para ibigay sa mga politiko nating mga hudas. Wag kayong makakalimot mga kababayan na sa lahat ng ating paghihirap ang merong kasalanan yung mga magnanakaw sa taong bayan. Lagi niyong tatandaan na dyan sa 46 na maleta na yan, meron kayong ambag dyan. Na sa 46 na maleta na yan, 3 tao yung maghahati-hati dyan. Oo, at sabay-sabay nating araw-araw isipin, i-motivate yung mga sarili natin. Oo, na itong mga hayop na mga magnanakaw na ito dapat hindi nawawala sa mga isip natin. Okay? Lagi niyong tatandaan yan. Wag niyong kalilimutan. Gagawin na po natin ito sa ating programa. Araw-araw, kada upload. Ipaaalala ko sa inyo na kaya mahirap kayo ngayon. Kaya nagdidildil kayo ng asin ngayon at kaya nababaha kayo ngayon. Dahil may binubuhay kayong mga putang inang congressman, mga putang inang mga senador at kanilang mga kabit at mga anak, pati mga anak sa labas, pati mga kapitbahay. O, tandaan nyo na binubuhay nyo sila. At wag na wag kayong papayag na makakatakas lang sila basta-basta. Sa tindi ng paghihirap nyo, wag kayong pumayag. Kalaban natin dito, hindi lang po yung mga magnanakaw na yan. Kalaban din natin una sa lahat yung mga komunista. Kalaban din natin yung mga mainstream media na mga fake news peddler. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka.
Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang